Alright, ayan po, no? So welcome to the third part of our discussion on sociology and anthropology. Yes. Originally ako po ay may recording na dito pero napansin ko no, ano po ito nagkaroon ng problema sa aking audio. Ewan ko po kung bakit no. Minsan may mga problema. Halimbawa, yun din pinost ko nung nakaraan na video dito sa ating group. Meron siyang nagkakaproblema sa audio. Napuputol kung minsan no o minsan na mute. Kaya po inulit ko po ito kaya medyo natagalan, alright? So thank you so much po no for your patience. Okay, for the last part of our sociology and anthropology, ayan, pag-uusapan po natin ngayon ang ating social groups, stratification and processes, pati po yung ating Filipino value system. Yung social components, nabanggit na po yun, no? Yung ating mores, norms, ayan, folkways, and such. So proceed na po tayo ngayon dito sa aspetong social groups, stratification, and processes. Okay? All right, sige, let's proceed. Ayan, okay. So we begin with our social groups. Dito po, na pag-uusapan natin ng iba't ibang uri ng social groups na meron po tayo. Alright? Well, we begin with the two, no? Itong dalawang pangunahin. Number one, we have primary group, no? These are being characterized by, ano ba ito? Close, personal, intimate, and enduring relationships. And then yung secondary naman natin, these are impersonal and goal-oriented. Ang lagi po natin binibigay na example, di ba? Dito po sa ating primary ay yung ating pamilya and then our close friends where we see that our manner of communication and the way of how we behave mas komportable, no, mas informal at mas intimate, no? Kumbaga may personal touch. In contrast dito po sa ating secondary, impersonal ang dating. And this commonly happens in our workplaces. Na kung saan ang punto, okay? Yes, probably we may have a bit of personal or professional interactions and relationships. Pero pagkatapos ng time out, no, magkakaiba na. Parang kumbaga, wala nang pakialamanan. Ang punto, we are one, no, we are focusing on our work-related objectives and goals. But of course, in secondary, ano ba siya, kumbaga mas formal ang language, okay? Kailangan, ano ba ito? Careful ka sa pakikitungo, no? So that differentiates these two, no? So again, kapag primary, ito po yung mas close tayo, mas komportable tayo. And then kapag secondary, ito yung medyo kailangan natin maging careful kasi impersonal ito, mas formal ang atake, okay? Sige, so aside from primary and secondary, na lagi naman po nating nadidiscuss, proceed po tayo dito sa pangatlong uri. Meron po tayong ditong aggregate groups, no? Ang madali lang pong intindihin ng aggregate groups. Ang limbawa po nito, yung you are in the same place but you have no interaction or you do not know each other. O ano po yung halimbawa niya? No, syempre yung ating mga concerts, no? Eh syempre kapag nagkikipag-concert tayo, of course yung idol natin, yun ang pinupuntahan natin. Pero kung sino man yung katabi mo, no? Hindi ka naman normally parang ang pinunta mo doon hindi naman para makipag kilalanan, getting to know your katabi, hindi naman. No? Kumbaga, nandun ka sa concert, you are in the same crowd, pero ang focus mo lang ay yung idol mo, no? Kumbaga, hindi ka nakikipag-interact masyado. Pero ito medyo ano na, no? Parang kumbaga, this is a questionable example kasi lalo na sa trend ng mga concert ngayon, meron ng mga interactive concert, no? Na kung saan na nakikita natin that the audience are being encouraged to engage with each other. So ang perfect example natin dito, o halimbawa, nung kayo po ay pumila, no, to apply for the board examination. O yan, this is a very good example. Kasi dito sa pagpila natin, no, hindi naman natin kakilala itong mga kasama natin. Syempre kung nahihiya tayo, di rin naman tayo nakikipagkwentuhan. Yes, we are in the same place, no? Yes, we are in the same place, but we do not have interaction. Ganun po, okay? Next thing na naman natin, reference group. Ito na pong reference group, ito po yung nagsisilbing model, no? Ano kung saan dito po natin ina-align yung mga patterns of life na meron po tayo. Such that halimbawa, no, ang napapansin ko pa bilang teacher ngayon ng mga high school students, maraming nag-idolize talaga, no, dito sa Bini, okay? Tinitingnan nila yung paraan ng hindi lang yung paraan ng pananamit, no? But of course, their talents as well. And then, syempre, yung digging deeper into the personalities of the Bini members. In such a case, no, kung nai-inspire na nila at nai-inspire na nila ang mga estudyante at itong mga estudyante, ito yung mga ina-idolize nila, ang Bini po nagiging reference group. Okay?
Sige, so very very easy to understand, no? Tingnan po natin ang kasunod. We have our organization. And it's an organization from the word organize, no? These are people who work together in an organized way. At dalawa pong uri ng organizations ang meron tayo. Number one, we have our formal organizations, no? With rules and regulations. Halimbawa po natin dyan, of course, the government agencies. Halimbawa, the Department of Education, no? We have our strict rules and regulations. We're bound by our code of ethics. Ano pa ba? O syempre, every now and then, no? The policies are being announced through memorandum, order, ganyan, no? Formal, very formal ang organization. Ano naman yung halimbawa ng informal? Kapag sinabi nating informal pala, they build social relationships and networks. Pero Sir John, ano ba, o Coach John, ano pang halimbawa ng informal na organization? Ano itong mga bagay na naorganisa pero walang strict set of rules? O anong halimbawa niyan? Yung ating mga online communities po, no? O, halimbawa, yung syempre, I'm sure na kayo po ay miyembro ng mga Let Online Review communities, di ba? Yung mga tipong ganyan. And I understand na yung iba talagang intentional na gusto nilang sumali sa mga group na ito para may makasabayan sila, no? Feel na feel nila yung pagre-review, may matatanungan sila, ganyan. So, informal po ang mga organization na ito. Ano? You were organized, no? Kumbaga, you were selected, you were screened in a certain Facebook group, no? But of course, ang rules natin and regulations, no, are not that strict compared to a formal organization. So again, no, ang perfect example natin dyan sa informal organization would be our online communities. Ayan, no? Sige. Let's proceed. Ayan. Oy, meron pa pala, no? Kasi whenever I consult although ito hindi pa lumilitaw sa board exam, no? Whenever I consult the resources we have for sociology, lumilitaw din itong konsepto ng in-group and out-group. Ito hindi na din po mahirap maintindihan. Kasi ang in-group, ito lang po yung mga grupo where you feel that you are belonging to them, no? Out-group, you feel that you do not belong. Ganun lang po. Kumbaga, kapag naka-in ka, sabi daw, no? Naka-in ka, ibig sabihin, makiki-jive ka, no? Ka-vibe mo yung mga tao dyan. Out ka, no? Mag-outcast kang may tuturing kapag di mo na sila feel, no? And that happens. So, halimbawa, you grew up in a conservative from a conservative family, and then all of a sudden, nakapag-engage ka sa mga kaibigan na talagang mga rock and roll sa buhay, no? YOLO in life, talagang very liberal. Kapag ganun, of course, you feel that you do not belong, then definitely you can classify that as your out group. Okay? So, yan po ang ating mga social groups. Very easy to understand. And ang ginawa ko po, kinompile ko na po sila sa isang slide so that, kasi po, kapag isa-isang slide pa yung mga to, kumbaga nakaka-bombard, i-review. Pero kapag ganito, ay, very concise lang pala, di ba? So, yes, makukuha po natin yan. Let's proceed dito po sa ating, the Jimin shaft and the Jessel shaft. Although this was already discussed to you, but let me just reiterate, no? That we have two types of communities, no? The Jimin shaft, sabi dito, with modernization comes loss of Jimin shaft or the human community. Ano ba itong Jimin shaft? Itong Jimin shaft, characterized po ito by the small, by the traditional and rural and communal communities na meron tayo. Kaya nga halimbawa, ito yung mga baryo, no? Ito yung mga baryo communities na kung saan pag pumasok ko sa baryong ito, kilala nila ang isa't isa, mga tipong ganyan, no? O di kaya naman, they know the stories of from each families, no? Magkaka-close kapag kumain at kapag nagluto ay namimigay sa kapitbahay. That's an example of a Jimin shaft, no? Ano ba ito? Of course, they are more caring. They are more caring, but of course, in view of modernization, medyo nawawala yon, no? So tingnan natin dito, no? Yes, with the modernization, what happens is that there's loss of community caring. There's beginning of individualization. Kaya napapansin natin, no, yung mga dating magkakamag-anak, yung dating mga magkakabaryo na nagtutulungan, ngayon parang walang pakialamanan, no? Because of modernization. And then there's a business-like emphasis. Dati, kung ano yung nasa bakod ko, pwedeng kang kumuha. Ganyan, no? Kung ano yung nasa bakod ng kabila, kung ano yung puno nila, pwede kang pumitas. Pero ngayon, business-like, bilhin mo, mga tipong ganyan, no? Alright, so that's it. And then also, aside from that, we also have our Jessel shaft. Kapag sinabing Jessel shaft, no, ito naman po yung mga large
urban and individualistic na mga societies, no? Ito po yung pinopromote ng modernity, no? Ito po yung pinopromote ng modernization. Na kung saan halimbawa, no, itong mga dating baryo naging na silang mga ano, no, kumbaga naging na silang focus of urbanization in a certain city. Mapapansin mo yung mga tao hindi na magkakakilala, no? Kumbaga nagtatrabaho, yung iba lumipat na, no, at marami na lang ang mga naninirahang apartment, no, naka-apartment na kung saan na yun nga, no, no more sense of community. Pag may nangyari sa isang bahay, kiber, no, kasi hindi mo naman kamag-anak, hindi mo rin naman matagal nang kakilala, mga tipong ganyan. That is Jessel Shaft, no? And ako personally, I don't want that kind of community, no? Pero nangyayari, ito na nga po yung trend ngayon, no? People live among strangers and they ignore most they pass on the street. So isa pa ito, dati kapag Jim and Shaft, halimbawa, napunta ka sa isang baryo, ay pupuntahan mo lahat, no? Kung talagang dadaanan mo lahat. Pero kapag Jessel Shaft, ayan, na ngayon na, dadaan kasi isang street na wala nang pansinan, wala nang pakialamanan. That's a very sad, no? So yan po yan. Again, Jimin Shaft and Jessel Shaft. And yes, it appears in the board exam. So sabi ko nga po, just so you have your clue, no? Just so you have your clue, from the word Jessel Shaft, no? Para hindi nyo na pagpapalit. From the word Jessel Shaft, nandun yung salitang sell. Okay? Nagbebenta, no? Business. Kapag ganon, no? Very personal ba yung atake? Hindi, no? Para kapag nagbebenta ka for the sake lang na may maibenta ka, no? Very individualistic, ganun po, no? So ganyan, kapag Jessel Shaft, ito po yung nangyayari sa mga urban communities or cities we have, and then this is individualistic, no? Kumbaga, ito po yung medyo isolated na ang mga tao. On the other hand, ang Jimin Shaft, ito po yung nasa probinsya, madalas, okay? Sige. All right. So that's where we end our discussion on social groups. Now we proceed to our ito isa pang another ano ba ito interesting discussion. We have our social processes. Ayan. And in our social processes, we'll just be discussing two main kinds of social processes. Meron po tayong mga processes that are promoting cooperation, no? At meron din namang mga processes that are promoting the opposite, which is conflict. Ano pong tawag doon sa mga proseso na nagpo-promote ng cooperation? These are the associative processes. Okay? So again, yan po yung mga associative processes. Yung mga nagpo-promote naman ng conflict, yun ng ating mga disassociative, no, processes. But for now, let's focus dito muna sa associative. Sabi nga natin, ang associative social processes, no, ito yung mga nagre-refer sa mga interactions, relationships that promote the cooperation, collaboration, teamwork with communal goal. Mga ganyan, no? Kaya dito papasok yung dalawang uri. We have cooperation, two, no, among the many types of associative processes. So ito na po yung mga nilagay ko since ito din yung lumilitaw sa boards, no? So we have cooperation. Nako, ito po lumilitaw palagi ang cooperation. Very easy lang naman ito, no? So number one, we have cooperation. Number two, we have conflict resolution. Umpisahan natin sa cooperation. Ang basic na definition nito, cooperation happens whenever two or more people are working together for a shared or a common goal, no? Kung meron kayong iisang benepisyo, meron kayong iisang goal na gustong gawin, at nagsama-sama kayo, definitely you are cooperating already. And we have two types of cooperation. Number one, we have direct cooperation. Number two, we have indirect cooperation. Pag sinabi nating direct, the people do the same things together. In indirect, no, they do the different things together. Parehas silang nagko-cooperate, no? Pero merong direct, merong indirect. Masasabi natin direct, sabi dito, kapag pare-pareho ang ginagawa nila. Halimbawa, perfect example sa Dragon Boat team, no? Ayan, para-pareho silang sasagwan. They are cooperating because they are doing the same thing. Ganun po siya, no? Kumbaga, the nature of their actions, magkakaparehas, no? Para-parehas sila ng tungkulin, para-parehas sila ng responsibilidad para sa kooperasyon na nagaganap, no? And then also, we have our indirect cooperation. Ito naman, magkakaiba ang bagay nila, ang magkakaibang bagay ang ginagawa nila, but still, they are cooperating. Ano po yung halimbawa nito? Halimbawa, binigyan natin ng assignment, no? Ang ating mga estudyante. At ang gagawin nila would be to create a film, no? Siyempre, tayo bilang teacher, para sa ganun, walang
magsasayang at walang hindi aambag, sasabihin natin you need to define, no? Dapat meron kang director, iset ninyo sino ang tagahawak ng light, sino ang artista, no? Sino yung susulat ng script and such. In such a way, you would see that there are different roles. They are doing different things, no? But they are cooperating towards a shared goal of producing a film. Ganun po 'yan, no? So easy to understand naman po ito, no? So I hope itong mga example na naisip ko, no? Itong mga example na naisip ko ay talaga namang makapagpapalinaw ng ating pangunawa. Alright? Sige, and yes, we also have conflict resolution in view of the problems, in view of the disagreements that we are experiencing, the conflicts we are experiencing. Meron po tayong tinatawag na conflict resolution to overcome such difficulties, no? So, this entails that we do peace building. Etong peace building lumilitaw din sa board exam, no? Kumbaga ito yung what we do before, during, and after to promote peace, no? So, that is part of our conflict resolution. Yan. Okay, and yes, so that's our those are the concepts in relation to our associative processes, no? Now we proceed to our disassociative processes. And as I mentioned a while ago, they promote separation and conflict rather than collaboration, okay? So ito naman nagpo-promote ng pagkakawatak-watak. Ano po ito? Number one, we have competition. Ito po ang competition, no? Ano ba ito? It's considered as look, a fundamental social struggle. And by how Manisha defined it, no, I have in here a definition of Manisha. Sabi niya rito, the striving, hindi ko mabasa, of two or more persons for the same goal which is limited so that all can share it. Ang point lang po niya dito, of course, we have the same goal. Halimbawa, we have a goal of winning, but in competition, not everyone can share the winning spot. Ganun lang po yun, no? You strive for that, you strive for a certain place, pero hindi pwedeng dalawang grupo nasa iisang place, no? Kaya there is an existing competition. Halimbawa din sa ating mga klase, no? Syempre, yung mga competitive nating estudyante, they want to be at the top, but of course, the position at the top, no, is shouldn't be shared na with many students, no? Kaya ang mga estudyante nagpapataasan. That's an example of a competition, no? And basically, we have two types of competition. We have a personal competition and an impersonal competition. O halimbawa, sa konteksto na rin ng pagtuturo natin o pag-guide natin sa mga bata. Personal ang competition kapag po magkakakilala, no, ang mga nagko-compete, no. Halimbawa sa klase, yan, syempre, for how many months you know each other, and then you treat other students from your class as your competitor, no. Yan po ay halimbawa ng personal na competition. Pero kapag impersonal competition, ito po hindi kayo magkakakilala but you are competing. Anong halimbawa niyan? Halimbawa, ilalaban ang estudyante natin sa labas, no? Syempre, makakalaban niya yung other schools. Di naman niya kilala yung mga to. But definitely, he or she has to compete. That's an impersonal competition, okay? And then, of course, itong conflict, it is the deliberate attempt, no, to oppose, resist, or coerce the will of others, no? Dito, nagkakaroon na, syempre, dito magsisimula yung bangayan, no? Magsisimula yung mga awa, yung bugbugan, ayan, no? That's part of our conflict, okay? So yes, competition and conflict, these are disassociative processes because commonly they produce negative outcomes, no? Nagpo-produce ito ng pagkakawatak-watak ng isang society o ng group of people. But take note that in the questions, the practice questions we have for the board exam, ano daw yung positive na impact ng competition? Can you still remember? Ito po yung, no? Competition stimulates achievement, di ba? Kaya sabi ko nga po, di ba, kunwari, sa isang student council election, kapag walang masyadong humabol, kapag lone candidate lang, tapos siya yung nanalo, medyo walang effect. Pero kapag may competition, halimbawa, 4 na partido naglabanan, no, talagang heightened ang interaction, stimulated ang achievement. Take note, ha? Achievement is stimulated whenever there is competition, such that no, whoever wins, no, will really be talagang siya yung ilo-look up, no? At saka syempre siya yung bibigyan ng authority. Paniniwalaan siya kasi among the many who competed for this, no, talagang siya ang nagwagi. Yeah, that's an example, no, of a positive aspect of competition. Despite that competition is considered a disassociative process. Okay? Sige. So yes,
these are the social processes that we have, and as the last part of our discussion for this part, no? Pag-uusapan natin itong social stratification. Well, this is not very new to you, but again, just to review, no, ang social stratification, it categorizes groups of people into a hierarchy on the basis of wealth, status, or power. Alam niyo, ulit-ulit po itong wealth, status, or power na ito sa board exam natin. At kapag ganon, stratification po agad ang sagot, no? So, also in the board exam, we encountered the term, aside from stratification, we also have the term differentiation. And tulad po ng nabanggit ko, ganito lang po yung pagkakaunawa natin sa kanila. Kapag stratification, of course, it is, ano ba ito? May hierarchy, no? May hierarchy, may nakatataas, may nakakababa, okay? Kaya kapag stratification, halimbawa, sa Pilipinas, ang uring mayaman, no, at ang syempre ang mga nasa laylayan, that is stratification. O halimbawa, in the ano ba ito, pre-colonial period, no, in the history sa panahon ng sinaunang bayan, syempre nasa pinakataas, no, ang mga datu, ang kanyang pamilya, tapos syempre papasok yung mga Maginoo, Maharlika, yung ating mga timawa, tas alipin, no? May pagkakasunod-sunod. Kumbaga, may nakakataas, may nakakababa. That's social stratification. But social differentiation would be different. Kasi ang punto lang ng social differentiation, yes, we would cluster people, no? Gusto niyo yung effort ko, no? Talagang kinrap-krap ko pa po at hindi na nagkapantay-pantay. Sabi ko, ay naku, yaan na, naintindihan na rin naman. Ang point po ng social differentiation, wala nakatataas, wala nakabababa. O ano yung halimbawa niyan? Halimbawa, whenever we classify people, ay, itong grupong ito, they are Kapampangans. This group, they are Cebuanos, no? This group, no, they are Ilonggos. The other group, no, sila po ay mga Mindanaoans, okay? So dito, meron ba nakakataas, nakakababa? Wala ho, no? Kumbaga, they just are beside each other, no? They just exist beside each other. They are just classified beside each other. This is social differentiation, okay? So just so we can understand, because both of these concepts appear in our board exam. Okay? So yes, I hope clear po para sa inyo ang discussion natin dito sa ating social groups, social processes, and social stratification, no? Sige nga po, ito po, no, kasi napapansin ko wala masyado nagko-comment dito. Sige nga po, kung clear para sa atin ito, patay po ako dito sa comment section natin, no? Ng ano ba ito? Ano ba ito? Sabay-sabay papasa. Sige, yan po ang i-type natin, ha? Sabay-sabay papasa. Okay, 'di ba nakita natin kanina, no? Dito sa board exam, no? Syempre marami yung competitive. Gusto nila sila yung top 1, sila yung top 2, ganyan, no? Pero syempre dito sa Gurong Pinoy, aside from striving for more, striving for the best, ang isa pang pinapa-achieve natin sa isa't isa, yung goal na sana lahat pumasa, no? So, pakitype po dyan sa comment section natin, sabay-sabay papasa, as we claim, no, through the efforts that we already exerted for many months, no, at itong mga ganitong initiatives na meron tayo, habang nanonood, no, tayong lahat, ipagdasal natin ng isa't isa na sana sabay-sabay tayong papasa. Yes! Diba? Alright. So yes, okay. Now let's proceed dito sa last part na ng ating discussion, which I believe is the most important. Why? Dahil ito po, no, madalas hindi siya binabanggit, no? Hindi siya binabanggit ng mga nag-take kasi ito yung mga common sense, no? Ito yung mga common sense na lessons na masasagot mo kung pinakabasa mo, no, yung ating mga situations. Kasi more likely situation na lang binibigay ng board exam. Ito po yung ating mga Filipino value system, di ba? So yes, Diyos ko po, hindi nawawala ang mga Filipino value system. So mabuti ng pag-isipan na natin sila at aralin natin sila isa-isa pa. Although syempre, no, in the three phases of your review, lalo na dito sa mga nasa Gurong Pinoy, ulit-ulit po yung value system natin. Pero mahalaga pa rin that we try to revisit them every now and then. Because when we talk of the questions on the Filipino value system, they are not knowledge-based eh. Hindi sila knowledge-based lang. They are understanding-based. Ay, ano, meron bang ganon, no? Kumbaga, batay sa paano mo ba talaga siya nauunawaan. Kasi minsan ng board exam, itatanong niya yung pros and cons, no? Positive and negative views in view of these value systems, okay?
Okay, so let's proceed. No, kapag sinabi nating value system, this refers to the set of values or the value system that a majority of Filipino have historically held important in their lives. Okay? So, syempre, from the word value, ano ang valuable para sa'yo? Ano ang may halaga para sa'yo? Ano ang mahalaga para sa'yo? Dito tinatanong natin, anong mahalaga para sa mga Pilipino? And definitely, we can see this through the recurring actions that they have. No? Anong mahalaga para sa kanila? And by the way, just to give you a disclaimer, syempre, ako po ay nanggaling sa isang, or rather ako ay produkto ng isang napakagaling na prof in sociology and anthropology. Baka ako ay mabash ng prof ko kasi sinasabi, isa sa mga pinag-uusapan namin noon sa klase, no, dito sa sociology and anthropology, sino ba nagdidikta ng mga value systems na ito? Paano natin masasabi na ito yung mga values natin? Na existing ba ito mula sa Luzon, Visayas, Mindanao? Anong basis, no? Yan ang sinasabi niya. So, ano lang po, no? Disclaimer for this one, no? I, of course, tried to visit, no? Different resources, different sources, no? And the things that I'll be discussing now, these are thus the, ano ba ito, common themes, no? Ng mga references na ito. And then, of course, ito yung mga batay sa mga observation ko. Kasi, ayan, I see the common, ano ba ito, words that are being used by the board exam and even the value system na pinapalito ng board exam. Pag nakita ko na ang reference o material na binabasa ko ay ginagamit niya itong mga term na ito yung kinukuha ko, no? So the things that you will be encountering now, ito yung galing sa iba't ibang sources no, which I collated kasi feel ko dito kinukuha ng board exam, no? Ang ating mga questions in view of Filipino values, okay? So yes, after this one, no, I believe disclaimer that this entails that we conduct our in-depth study for us to verify kung totoo pa ba yung mga to. But anyways, no, isa-isayin na po natin sila ngayon. Let's start with, no, so for among our Filipino values, let's start with bayanihan. Nako, suki ng board exam, no? And yes, no, ang bayanihan, it is considered shared work. Ito mismo po yung tinatanong. Ano daw po ang bayanihan? Shared resources, shared time, shared place, or shared work? Ang sagot po ay shared work, no? Kaya sabi natin, as illustrated by the carrying of the nipa hat, no? Ano bang binabahagi nila dito? Are they sharing the nipa hat, no? Mismo, yung item mismo na yan, sa kanila na ba yan? Hindi, no? Are they sharing just their time and resources, no? Not yet. Pero ang focus nito yung shared work, no? Kumbaga, we recognize that no one man can carry a whole nipahat. Kaya kailangan na pagsamasamahin itong kakayahan. It's shared work, okay? So yes, bayanihan is shared work. And another practice question we had for the board exam would be, ano daw yung ano daw yung existing sa mga cooperations o cooperatives. Ayan, no? Kasi they promote no itong mga co-op na ito, they promote social unity, no? They promote the helping culture among neighbors, ayan, no? And they, of course, voluntarily work for each other, work together, they pool their resources so that they can achieve a shared goal. Ano daw po, no? Ang Filipino value highlighted. Ang sagot po doon ay bayanihan. Ulitin, no? Kung co-op ang pinag-uusapan, cooperative man yan, cooperation, no? Ayan, where they pool, no, their resources, they work together to achieve a shared goal that is bayanihan. Okay? Alright, now let's proceed. Ito pong balikatan, no? From the word balikat, ayan, no? Common burden. Kumbaga, ang problemang pinapasan mo, ayan, ikaw na kapwa ko, ay hindi lang sa'yo. Meron tayong balikatan. Pwede naman tayong, ano ba ito, shoulder to shoulder at papasanin natin yan ng sabay. Para sa ganun, mas magaan sa'yo at mas makakaya nating masolusyonan. It's common burden, no? And another a practice question we had for this one, the sharing of the expenses during an emergency or time of need, no? Sabi nga natin, there's an emergency, no? At yung burden doon, yung bigat ng financial burden, no? Na meron po. Ang ginagawa ng mga tao, di ba, nagkakaroon tayo ng mga donation drive, ayan. So that is an example. That is a manifestation of what we shall call balikatan, shoulder to shoulder, common burden, okay? Sige, next, tingnan po natin itong damayan. Ang damayan naman po, this shows basically sympathy, no? Such that, halimbawa, may namatay, no? May namatay sa kabilang baryo. Or rather,
may namatay sa kabilang street. Ang punto, di mo naman sila kamag-anak pero kasi kabaryo mo sila o di kaya kabarangay mo sila, no? Kapwa mo sila Pilipino. Ang ginagawa, no? Para kumbaga wala naman nagsasabi sa wala naman tayong Filipino rule, written rule na pumunta ka dapat sa lamay. Pero para makisimpatya, ayan, para makipagdamayan, no? Para makipagdamayan, ayan, syempre pupunta ka, no? Kaya nga dito, makita natin, 'di ba, damay na, no? Kapag sa oras ng sigalot ang sinasabi nila, oh, damay-damay na 'to, no? Wala nang liligtas, damay-damay na 'to. That would be negative. Pero mostly it's positive kasi it's damayan. Parang kumbaga, just like the two values we had, no? The first two values we had. In here, the death of a loved one is not just the death of the family. It's the death for the whole barrio. It's damayan, no? Ang ganda. Next, let's proceed dito po sa ating hospitality. Ito po, basically, it's being receptive to the guests, no? So, the actions, initiatives we do in order for us to make our guests comfortable, no? Ano po yan, no? That's a manifestation of hospitality. And examples I had, no? Particularly para sa akin, halimbawa, when we went to an Aita community, nakakahiya kasi, no? Alam mo yung, syempre, salat sila sa resources. Pero halimbawa, iisa lang yung electric fan nila sa bahay. Sa amin pa nila itatapat since kami yung bisita. No, nahihiya ako kapag ganon. At saka syempre, ano pa yung kaisa-isang kumot nila o di kaya yung kaisa-isang banig nila, sa amin pa nila ipapagamit na sila nasa lapag. Mga tipong ganyan. And that's a manifestation of hospitality, no? So pagkaganda-ganda. Kaya nga 'di ba yung mga magulang daw ho natin, no? Yung mga magulang daw ho natin, ayaw nilang pinapalabas yung mga magagandang kagamitan kasi ilalabas lang yan kapag may bisita. Ay, Diyos ko po, no? So that's hospitality. Next, also we have close family relations, no? Close family relations is mostly positive, no? Because we are family oriented, no? We think of our family even after our even beyond, no? Marriage, no? So susuportahan mo pa rin yung mga magulang mo, susuportahan mo pa rin yung mga pamilya mong nauna, no? Samantalang may sarili ka ng pamilya. Mga tipong ganyan. That's close family relations. Pero ito rin po yung nagiging ugat, no, ng mga halimbawa ng nepotismo na meron tayo, which we will tackle later. Ito din po yung itong close family relations, ito din yung dahilan kung bakit may mga ano ba ito, backer system na meron tayo. Halimbawa, kapag relative yung nag-a-apply, o syempre, siya yung agad kinukuha, mga tipong ganyan, no? O di kaya sa barangay. Ano yung example sa barangay? Kung sino yung relative ng mga barangay officials, sila yung nababahagianan ng grasya. O syempre, again, no? Still, it's rooted from the close family relations, no? All right, next, let's have regionalism. O ito pong regionalism, my region. I will prioritize my region such that you will hear, no, from these people, from the Filipino people, bago ko tulungan ng iba, itong mga kabaryo ko muna, no? Di kaya naman bago ko tulungan ng mga nasa ibang lugar, dito muna ako tutulong sa mga nasa street ko, no? Kumbaga it's regionalism. You need to prioritize, kumbaga we put priority dito sa mga malapit sa atin, no? Alright, next, itong magaling makibagay. Ayan, itong magaling makibagay. One time, if I could remember, no, ang magaling makibagay, lumitaw ito. Ang binigay na situation dito ay yung ating mga ano daw, OFW. Because ano ba ito, it's easy daw for them. Kumbaga, the observation from the question is that it's easy for them to establish friendly relations from other nationalities, no? Kahit saan man po sila mapunta, para kumbaga marunong silang maging flexible, marunong silang mag-adjust, no? Marunong silang makibagay, no? So yan po yan. Okay? So again, magaling makibagay, makabagay or makibagay, no? Yan po ay ang sagot doon sa isang question na kung saan it involves OFWs, no? Being able to establish relationships and friendships, no, with the countries where they go to, no, sa kanilang quest sa trabaho. Alright? Sige, now we proceed. Marami pa po ito. Oh, yes, we also have being religious as one of our Filipino values. Of course, our strong faith in God, no? Kaya nga sabi po natin, dito na rin nagmumula na in our board exam, it's not just your battle, it's also your ano ba ito, deepest, no? And it's also your most genuine prayer to God, no? So, yes, that exemplifies our deep faith, that is being religious. Let's proceed to the next Filipino values we have. So we have respect to elders.
respect to elders happens, no, through our pagmamano, ano, kissing ano ba ito? Kissing the hands of our elders. Tsaka syempre, the use of po and opo. And then also, ito, isa ding lumilitaw sa board exam natin, ang remedyo attitude, where the Filipinos, no, believe that they can fix the appliances that looks impossible beyond repair. Halimbawa, no, makita natin, naku talagang hirap na hirap nang gawin ang isang appliance, ang isang bagay, pero tuloy pa rin ang Pilipino magagawa ng paraan. Ang malala dyan kapag yung cellphone, halimbawa, crack-crack na, no? Talagang sobrang tindi na ng pagkakasira. Sabi nila, ay, pwede pa yan, pwede pang remedyohan yan, ibabad mo lang sa bigas. Diba? Very good talaga. Very good talaga ang mga Pilipino, ano? Alright. Next, ito. Another one. We have utang na loob, debt of gratitude, no? Actually, in your pre-test, lumitaw po ito, no? And based from here, no, I have a copy. Let me read. Sabi niya, Sophia feels a deep sense of obligation to help her relatives financially, even if it means stretching her own budget. This feeling of indebtedness, ayon, no? And responsibility illustrates which value. So, ang punto, no? May sarili siyang mga pangangailangan, pero syempre kaya niyang i-stretch, no, yung kanyang budget. Syempre upon the debt of gratitude na yung utang na loob na tinatanong niya sa mga magulang niya, sa mga relatives niya, no? So yan po yung utang na loob. And then if I could remember it right, no? Yes, yes, yes. In one of the practice questions as well, nabanggit dito yung nepotismo. Yes, no? Yung nepotismo. So yung persistent nepotism, no, as exemplified by the repayment, no? Repayment sa pamamagitan ng pagbibigay ng favor or priority sa mga family members is this could also be a form of utang na loob, no? First of all, what would nepotism mean? Sige po, no? Ang ibig sabihin ng nepotism, it is the practice of favoring relatives or close associates, especially in matters of employment, promotion, or business. So halimbawa nga, tulad na nabanggit ko, sa barangay council na lang, no? Yung mga favors, yung mga posisyon, no? Yung mga ayuda na bibigay sa mga kamag-anak muna ng mga barangay officials. So that's a form of nepotism. And sabi, no, ng isang board exam question, kumbaga, nakaugat daw, no? Nakaugat itong nepotismong ito doon sa utang na loob, no? Doon sa utang na loob na meron itong mga tao doon sa mga pamilyang minsang tumulong sa kanila. Okay? Sige. Now, aside from utang na loob, actually ito kababanggit ko lang kanina, 'di ba sabi ko, binigyan nila kami ng electric pan, ng banig, ng kumot. Nako, nahihiya ako. Yun po yun, no? It's the feeling that I had, and this would be defined as the feeling when one cannot reciprocate na what was given to him or her. Parang tipong, naku, wala naman, nahihiya ako kasi hindi ko mapapantayan yan. Nahihiya ako kasi wala naman akong dala para bilang kapalit niyang binibigay mo sa akin. So yan ay hiya. And of course, in view of our recent board exam questions, ito daw po, no, yung contrast ng transparency, no, and openness na mayroon naman ng ibang mga bansa. Ito ay hiya. Okay? Sige. And of course, we also have amor proprio, establishing and continuing to build our self-esteem, no? Such that halimbawa kapag sinabi, oh, kain na, no? Kain ka na. Yung alam mo, yung gutom na gutom ka na, pero ang sasabihin mo, okay lang, sige lang, busog pa ako, no? Para sa ganon, hindi ka daw masabihang masiba. Ayan. O hindi ka daw masabihan na, hindi ka masabihang ano ba yan, no? Mataka o di na nahiya, mga tipong ganyan. So, i-build mo ang self-esteem mo, no? Kumbaga, you apply amor proprio. Yes, so, di ba? All right. And in view of that, let's proceed to our next set of values. Ayan, ito more likely ano na ito, papunta na tayo sa mga negative, no? Pa-negative. Although ito naman combination of positive negative, no, kung napansin ninyo. So yes, papunta po tayo dito sa bahala na. Syempre from the word bathala na, no? Para kumbaga bahala na ang bathala, bahala na ang Diyos, no? This is laziness disguised in religious garb, no? So ibig sabihin na sinasabi natin na first, it's positive because
it exemplifies your deep faith in God, but it becomes negative kasi ito ay ginagawa mo na lang na excuse para halimbawa magpakatamad. Halimbawa sa pagre-review na lang, bahala na, no? Ang bahala na, dalawang perspektibo. Una, on the positive note, bahala na ang Panginoon dun sa mga bagay na hindi ko na-review. That's positive. But it becomes negative kapag ganito. Bahala na, di na ako magre-review, no? Si Lord na lahat. Naku, hindi po pwede. Sabi nga natin, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Alright, no? So again, bahala na is laziness disguised in religious garb. Next, let's proceed to colonial complex or colonial mentality. Okay, so ito po yung definitely ang our preference, no, with the foreign products, with the foreign culture over our local, no? So yan po yan. That's colonial mentality. At sino nga daw po, no, ang character sa No Limit Angre na nagpapakita nito? Eh syempre isa diyan si Doña Victorina, right? Let's proceed dito sa crab mentality, no? Pull down someone who have achieved success. Eh tulad po na nangyayari sa mga crabs, no? Parang kumbaga kapag may nakakaangat ng isa, may nakakawala ng isa, aba, hinihila pababa. Kumbaga ito ay hilaan pababa, no? That is crab mentality. Yes, no? And also we have euphemism, no? This is substituting an offensive word, no, or substituting a word that is very negative, no. Although sabi ko nga hindi po ito purely negative, no, yung iba may mga positive note based on the intention syempre. Halimbawa, instead of saying naku patay na si halimbawa patay na si ano ba ito, Melay o ganon, patay na si Melay, hindi mo naman sasabihin patay na si Melay, sasabihin mo nagpahinga na si Melay. That is euphemism, no? O halimbawa naman, ay, mataba si Coach Jun. Ako. Although sa akin wala namang problema yon, no? Syempre, through euphemism, ang sasabihin, no, ay, naku, malusog si Sir Jun, di ba? Again, we substitute an offensive word with, of course, a lighter word. Okay? So that's euphemism. And then, of course, we also have Filipino time, no? Ito, very negative ito kasi lagi po tayong late. Such that the DOST, no, establish a project, o lumito to sa board exam, ano daw yung project na in-establish ng DOST to actually solve the problem or aid in the problem we have in view of Filipino time. Ito po yung one-time project. O, di ba? Tumpak, no? Wow, tumpak. Alam talaga, narinig ko yung mga sagot ninyo, no? So, ulitin ko, no? Ito pong project ng DOST ay itong one-time project na kung saan ano ba ito? Sabi nila, naku, ang nagiging excuse ng mga tao, no? Nagiging excuse ng mga tao kaya sila late. Mali daw yung orasan nila, mali daw yung oras nila sa kanilang clock. Naku, ang gawin natin, dapat para-parehas lahat ng oras. Di mo ganyan, no? So, inalign lahat ng oras. Ngayon, wala nang malilate. Kaso, meron pa ring late, no? At syempre, no, this would be attributed, ng sinasabi nga po ng mga eksperto, nakuha ito ng mga Pilipino mula sa mga Kastila. Itong pagiging, itong Filipino time na ito. Bakit? Halimbawa, no, dati, syempre, para magsimula ang isang piging, para magsimula ang isang selebrasyon, hihintayin muna ang gobernador general, hihintayin muna ang gobernador Silio, no? Kumbaga, hihintayin muna ang mga importanteng tao. Eh dito, no, ang mga Pilipino, kala nila lahat sila importante, no? Lahat sila hinihintay, my God, no? Kaya nga, hindi mo masisisi yung mga matatanda kapag late ka, ang sasabihin nila, naku, pa-importante ka. Di ba? Ganyan po ang sinasabi nila. Pero again, no, the project that was initiated by DOST was the one-time project para i-integrate lahat ng oras na meron tayo. Alright, next, tingnan natin, meron pa ba? Ay, nako, 2 slides pa pala ito, no? Ng mga Filipino values. Ang dami, di ba? So siguro, ihahatiin ko ito sa 2 videos para sa ganon ay, hindi po masyadong mahaba, no? Although yung mga nakaraan naman natin mahaba. Sige. So yes, Filipino values. We also have, the jackpot attitude. Ako feel ko lilitaw na ito sa next na board exam, no? Nakita ko yung mga, kumbaga, the terms that are being used in that particular reference. Lahat ito lumitaw na, sabi ko, pero wala pa yung jackpot mentality. Ang ibig sabihin lang naman ng jackpot mentality ay, it's the mentality of being able to get rich quickly, no? It's the get rich quick mentality. Na kung saan, ito daw po, no, itong jackpot mentality,
mentality ang pinaghahanguan ng ano ba ito, ugali ng Pilipino na kung saan itataya na niya, no, sa isang bagay, itataya na niya sa isang bagay ang lahat-lahat. Kasi ito na lang yung way out niya mula sa kahirapan, mga tipong ganyan, no? And in view of that, I could relate another Filipino value that was tackled by the board exam in our majorship, that is kapalaran. And definitely, this would be translated to luck. O, yun lang naman ang tanong niya. Among the, ano ba ito, traits of creative expression, kapalaran pertains to what? Kapalaran pertains to luck. Okay? So ito yung paniniwala natin na nakasuswertihin din ako. Ang buhay ay swerte-swerte lang. Mga tipong ganon. At itong dalawang ugali na ito, itong jackpot mentality, jackpot attitude, and the kapalaran, no, ito yung magiging dahilan kung bakit marami po sa ating mga kababayan ang lulong sa sugal, no? Halimbawa, sa scatter, no? So, syempre, sabi ko nga po, no, ako naawa ko dito sa mga ganito. Bukod sa, syempre, imbis na magalit, nakakaawa kasi totoo naman, no, ang mga Pilipino, syempre bilang galing din po ako sa masa, no, ano ba ito, at bilang kabilang ng masa, nakikita ko yung sugal na very mabilis mahimok ang mga Pilipino, mabilis mabitag ang mga Pilipino kasi ito na lang yung way out nila para syempre yumaman. Kumbaga, given the job that they have, no, hindi kayang ma-suffice lahat ng hindi kayang mabigay lahat ng mga pangangailangan nila, no? Parang kumbaga, yes, probably yung iba, they have jobs, pero napakababa ng sahod. Hindi kayang mabigay yung needs ng pamilya. Kaya yung iba nagsusugal because this is the other way out, no? This is the other way out. Pero again, no, as teachers, hindi naman yan ang ipopromote natin sa mga estudyante. Ang ibang ipopromote na natin, halimbawa, edi mag-business ka, no? Di kaya naman, edi mag-side hustle ka, di ba? Para syempre, no, of course, if you want to be rich, no? If you want to na kumawala mula dyan sa kahirapan. Alright? So next, we also have our mañana habit. Na ito naman po, it's delaying or setting aside a task. So this is when you hear the people say, naku, sa susunod na araw na lang, saka na, mamaya na lang, bukas na. Ayan, no? So that's the mañana habit. At madali po itong mamaster kasi mañana, mamaya na, mañana, mamaya na. Di ba? Procrastination ang dating. Alright? Let's proceed. Dito naman pong ningas kugon, ito yung sa una lang magaling, 'di ba? O maraming ganito sa mga officials natin, no? Sa government leaders natin. Sa una talaga namang nakikita mo, no? Sa una, pakadaming projects, pero sa dulo, no, talagang nawawala, inahagilap mo pa. So ningas kugon, kagaya halimbawa ng apoy, nagbabaga sa una, pero sa dulo nawawala, no? Pumupusyaw-pusyaw, mga tipong ganyan. So that's ningas kugon, sa una lang naglalagablab, sa una lang magaling. Okay? All right, then also we also have our oversensitivity. Filipinos are called oversensitive, no? Because they are easily hurt upon hearing a criticism. Yung isang version ng board exam, ang ginagamit niya dito, ano ba 'yon? Yung too much personalization, no, or personalism, no, such that halimbawa yun nga, no, ito po yung output ko, no, ito po yung output ko, tapos narinig mo mula sa mga tao, palagay ko dapat i-enhance mo pa yung color, yung iba naman, naku, mas maganda kung i-enhance mo yung grammar. Naku, itong output ko, feeling mo ganito, nasaktan ako, hindi ko na nga papas tong output ko. O di kaya naman, yung iba ganito ang gagawin nila. Ha? Siguro nasasabi lang nila 'to, nasasabi lang nila na kulang yung kulay, kulang yung grammar dahil inggitera sila, 'no, dahil di nila ako gusto, hindi ko rin sila gusto. Yan ang extreme personalism, 'no? So that is also being oversensitive in view of the criticisms being given to us by others, okay? All right, and of course, lack of sportsmanship, not accepting defeat. Ang sinasabi po ng description dito, no, ang Pilipino hirap niyang ma-accept, no, ang kanyang pagkatalo. Kung matatalo siya, no, yung sisi o yung blame binibigay niya kanino? Sa kalaban niya. Sila kasi nandaya sila, gano'n, di ba? Di ka naman sa pageant, naku, luto ang laban, no, gano'n 'yon. Lack of sportsmanship. Kung hindi naman sa kalaban ibibintang sa referee. O, di ba? That's lack of sportsmanship, okay? Pero kung minsan totoo naman kasi may point, no? Alright, so yes, let's have our last set of Filipino values. Ito na po tayo sa
pakikisama. Ayan, okay? Itong pakikisama na ito, it is submitting oneself to the will of a group, no? Kaya nga halimbawa, kung bagong pasok na teacher ka, no, sa isang school, that marunong ka raw makisama, marunong kang ngumiti, marunong kang join sa mga invitation nila, marunong kang makisama, no? But of course, we see that there's a danger to too much pakikisama. Kaya halimbawa ganito, you work in a setting, no, you work in a setting in an institution where you notice eto na, nabigla ka, there is corruption that's happening, no, may nangyayaring corruption. Pero syempre ang sasabihin nila syempre gusto mo magsumbong, no, para maayos itong sistema. Syempre ang sasabihin nila sa iyo, ay walang pakikisama to. O di kaya ang sasabihin nila, ay nako ha, sige, wala kang pakikisama ha. Bahala ka na sa buhay mo. Wag mo na kaming kakausapin. Ay, mga tipong ganon. Nakita natin yung negative, no? Negative na pagtingin natin sa pakikisama kasi the people, no, halimbawa, itong mga newbies na ito, they just remain silent, no? For the sake of pakikisama, hindi na nila, ano ba ito? Hindi na nila argue o hindi na nila aayusin ang isang sistema kasi nga nakikisama sila. So, para hindi sila mabintangang walang pakikisama. Kasi again, if you did not submit yourself to the will of the group, no, wala kang pakikisama, no? Tipong ganyan, outcast ka, outgroup ka, no? So that is pakikisama. Also, we have the chambalang attitude. Ang chambalang attitudes, it happens whenever you win at something, you achieve so much, pero sinasabi mo, naku, sinuwerte lang ako, chamba lang yun, no? Because the danger to that is that you fail to acknowledge that your efforts, your hard work, no, are the ones that we should look or consider as the drivers of the achievement that you had, okay? So yan ay chamba lang, okay? And next, itong balat kayo, ito po yung, ito, isa pa sa mga nafe-feel kong lilitaw sa mga susunod na board exam. Balat kayo, this is disguise, okay? Ikaw ay nagbabalat kayo. You're appearing to be what one is not, no? Eh syempre, magkita natin ito sa mga kwentong bayan natin, may mga nagbabalat kayong aswang, no? May mga nagbabalat kayong lamang lupa. Pero syempre, in everyday basis, meron din tayong mga kakilalang nagbabalat kayo, no? They are appearing to be rich even if they are not. Ito yung mga kaibigan natin, ito yung mga kakilala natin na SB ng SB, no? Starbucks ng Starbucks kahit nalubog na sa utang. Ito po yung mga kaibigan natin na Starbucks ng Starbucks, no? Kahit wala naman ng pambili ng needs sa bahay, no? So that's a form of pagbabalat kayo, no? Another one, yung tipong naku, hindi ka naman talaga manginginom, no? Pero you want to be included as a form of pakikisama, ikaw ay magbabalat kayo. Kunwari, iinom ka, no? So that, ano ba ito, ma-perceive ka as cool by others, ma-perceive ka as on trend, ayan, no? And then of course, no, in connection to balat kayo, we also have the idea of doble cara. Ito yung being double faced, no? And in the words of the board exam, being deceitful, okay? So dito, ang punto, nagpapakita ka ng iba't ibang anyo, no? Nagpapakita ka ng iba't ibang mukha sa iba't ibang tao. So paano natin makita yan? Halimbawa, ikaw bilang teacher, sa school, no? Sa school talagang very firm, ano ba to? Prim and proper, talaga namang strict, no? Tapos talagang hindi makabasag pinggan, no? Pero pagdating mo sa bahay, since komportable ka sa mga nandoon, nako, no? Walwal ka ng walwal, no? O di kaya naman pagdating mo sa yung special partner ko, yung pabebe ka pag ganyan. Yan ay pagiging double face. Ito yung pagiging doble cara, no? Pero syempre, no, in serious contexts, halimbawa we see this among politicians o di kaya among our leaders na kung saan, nako, pag nagsalita yan sa publiko, ang galing, no? Parang kumbaga, they are perfect people, no? Pero ang katotohanan, hindi naman. Yan ay doble cara, no? Kung minsan, kung titignan mo pa nga yung pamamahala nila, palyado ang sistemang ibinibigay. Kung titignan mo yung mga pamilya ng mga politikong ito yung mga pamilyang umiiyak, no? Dahil hindi naman sila nasasapatan sa uri ng pagkamagulang ng mga politikong ito, no? O di kaya naman nakikita yung mga kakulangan
kumbaga, no? So basically, no, of course, in connection to understanding the self, kailangan ang pinopromote nito, hindi dapat compartmentalize. The word is compartmentalize. Hindi dapat compartmentalize ang ating personality. Hindi dapat compartmentalize ang ating pagkatao. As much as possible, it needed to become integrated, no? So, halimbawa, kung mabait ka sa publiko, mabait ka din sa pamilya mo. Mabait ka rin sa friends mo, mabait ka din sa partner mo. Kumbaga, hindi ka na kailangang maging double face. Hindi mo na kailangang magdoble cara. Okay? Next, we also have inggit, no? Ang inggit, it's envy over the success of others, okay? Ang tinatanong lang naman ng board exam dito, inggit is, ang sagot doon, envy, no? As simple as that. And lastly, we have, now, the second to the last, we have ano, no? This is itong so what mentality. Halimbawa, sabi ko nga kanina on our discussion on Jimin Shaft and Jessel Shaft, no? Dati kapag may na-aksidente o di kaya pag may nagkasakit, naku, ay, kumusta na yung anak mo, Mars? Kumusta na tong pamangkin ko, no? Ngayon, kapag sinabi, uy, may sakit daw si ganyan. Ano ngayon? So what? Marami akong problema. Yun ang problema, no? So makita natin, nagkakaroon din ng evolution, no? Itong value system na meron tayo. Dati may pagdadamayan, dati may bayanihan, dati may balikatan, ngayon meron ng ano, no? So yes, very contrasting, no? Very opposite. And then lastly, we have the I'll try attitude, no? The I'll try mentality, such that the message is, I don't want to upset you by saying no. So halimbawa, pupunta ka ba sa birthday ko? No? Alam mo sa isip mo, hindi ka makakapunta kasi meron kang ganap, may klase ka. Pero sasabihin mo, para hindi magalit tong kausap mo, sige, subukan ko. I'll try. 'Di ba? Ganon. O di ka naman, no, may lakad tayo sa barkada, no, no. Tapos sasabihin mo, I'll try. 'Di ba? Kahit alam mo hindi ka makakapunta. So that is one, no, isa sa mga mag-uugali raw ng mga Pilipino. Okay? So yan po, no, ang dami natin na pag-usapan. And uulitin ko lang po, hindi sapat na alam natin ang ibig sabihin nila. Kailangan alam din natin ang pros and cons na meron po sila. Okay? So after this discussion, kung nasulat po ninyo, pag-isipan na ninyo ano yung positive and negative dahil yan po ang tinatanong din ng board exam. Speaking of this, no, let me just introduce the concept of ambivalence, okay? So whenever you encounter the word ambivalence in your board exam, ang ibig sabihin lang po nito, ito yung pagkakaroon ng contrasting, no? Contrasting beliefs, or rather contrasting perceptions on something. Halimbawa, yung kanina yung pakikisama, it may be positive because you may belong to the group, but it may also be negative, no? Because it pushes you to be just to remain, no, with the status quo, no, and not to fight for or against corruption. Ganun po siya, no? So ambivalent, and makikita po natin that in the perspective of the board exam, almost all of these values, no, they are ambivalent, no? Almost all of these values, they have positive, they have negative. Yun din bahala na, no? On a positive note, it promotes religiosity. It promotes deep faith in God. But on a negative note, it promotes laziness. So that's being ambivalent, okay? So kasi recurring po ito, no? It's recurring in our Gen Ed and majorship, okay? And also we need to take note of the term we call cognitive dissonance, no? And this is the state of having inconsistent thoughts, beliefs, or attitudes, especially as relating to behavioral decisions and attitude change. In a practice question, no, for the board exam, ang sinasabi, ang mga Pilipino daw may cognitive dissonance. At ang example nito is whenever a teacher who tells students to come on time but comes late, no? Sinabi mo sa mga estudyante mo, dapat on time kayo ha, pero ikaw mismo papasok ka late, no? That's an example of a cognitive dissonance. Cognitive dissonance, no? Kumbaga may inconsistency with our thoughts, may inconsistency dito sa ating cognitive system. Okay? Another example, whenever a person says that he or she values health, no? Pero makita mo, nagko-continue siya sa kanyang pag-smoke. Ayan. Parang kumbaga there's inconsistency, no? Parang conflicting ang sinasabi niya sa ginagawa niya. So that's a form of a cognitive dissonance. Okay? So I hope malinaw po ito mga kababayan. And in view of that, ladies and gentlemen, ayan, dito na po nagtatapos ang ating discussion. Yes! Alright, okay. So yes, no, kindly take the social anthropos test. Originally para lang po ito sa mga gurong Pinoy, but for this special
subject, which is sociology and anthropology. And since pinablik ko na po ito, no, I would be providing as well dito sa ating mga public viewers, no. So yes, no, please i-attach ko ito sa ating description na box, no, or description part. Nandiyan po ang link ng ating post test. Paki-comment po sa ibaba, nakailang points po kayo. All right? And again, once again, no, in view of that, this is your Coach June from Gurong Pinoy, your number one Let Online Review Authority, ang inyong kakampi, ang inyong kaagapay sa inyong biyaheng saksay na kung saan ang sinasabi natin, hashtag lahat makakarating o lahat makararating. Once again, ladies and gentlemen, maraming salamat. Paalam. Bye-bye. Paalam. Yeah.